Hello, my dear Leo. Welcome back to Practical Mystic. I'm so happy this time that I have this moment for tarot reading, and especially for you, my dear Leo. I'm grateful for the opportunity to have this 2026 predictions for you. Alamin natin kung ano ang mga kaganapan, no, sa year 2026 para sa you, my dear Leo. But in general, 2026 is actually a fire horse, no. Kapag sinabing fire horse, horse is actually fast forward movement, no. Fast forward movement. Ibig sabihin, diretso-diretso lang yung takbo ng kabayo, no? Without looking back. And while the horse is moving fast forward, sinusunog niya yung mga bumabalakid sa daanan ng kabayo, no? Dahil sa kanyang malakas na apoy, no? Remember that it is a fire horse, no? Sa lahat pa naman ng mga elemento, we have the water horse, wooden horse, metal horse. Yung fire horse talaga yung ibang-iba sa kanila, no? Kasi matibay, no? Matibay, malakas. Epektibo talaga yung fire horse kasi habang tumatakbo yung kabayo na nakalingon lang sa hinaharap, no, sa future, hindi na siya lumilingon sa nakaraan. Tapos habang tumatakbo siya, sinusunog niya yung lahat ng mga illusions or iba pa na mga hadlang sa kanyang daanan. So that is good, no? I believe that it is good for all signs, pero this time in this session, alamin natin kung ano yung pinaka-particular na mensahe na para talaga sa iyo, my dear Leo, no, for this year, no. So let us dive in. I'll be using the Lightseer Tarot deck, the Beginner Tarot deck as my amplifier or the signifier. I also have my new decks like Angel Number deck and the Spirit Animal deck, as well as the Powerful Thought cards by Louise Hay. So let us now begin. Universe, spirits, angels, my sisters, and the celestial teams, what does my dear Leo need to know for this year 2026, the year of Fire Horse? Na lahat ang mga cards para sa iyo, my dear Leo. Bago natin simulan ang mga tarot cards, unahin muna natin itong Spirit Animals, Angel Numbers, at saka Powerful Thought cards by Louise Hay. Okay? So para dito sa Spirit Animals, is the Spirit Animal given is, this one is a bird. Anong klaseng bird ito? The hawk. Okay, hawk. Yan. The hawk is saying, no, the meaning for this is that the spirit is sending you messages. Open your greater vision to see the signs. Focus on priorities and eliminate distractions. You have bright future. So let yourself ascend to new heights. Okay? I think itong hawk sa Filipino ay uwak, no? Sinasabi dito na meron daw mga mensahe sa iyo ang mga spirit guides sa pamamagitan ng mga signs, symbols, synchronicity. So kailangan mong makiramdam, no, tungkol sa mga mensahe na ito mula sa iyong spirit guides. Okay? And be open to greater vision, no? To see the signs. So dapat malakas talaga yung intuition mo para mararamdaman mo talaga at malalaman mo kung anong mga mensahe na ipinapahiwatig ng mga signs, symbols mula sa yung, kung anong yung hidden message na mula sa yung mga
spirit guides, okay? And mag-focus ka sa iyong mga priorities, no? Kung ano yung mga mahalaga, yun ang dapat mong tuunan ng pansin, no? Huwag kang magpadala sa mga distractions or mga temptations, no? No, avoid distractions as soon as possible, and kailangan mong mag-focus. Discipline yourself to focus on your priorities and not be distracted by the temptations. Kasi kung alam mo lang, meron kang magandang kinabukasan, no? You have a bright future. But self-discipline is the key for you to achieve such bright future, no? And let yourself ascend to new heights, okay? Bilang isang ibon, kagaya nito, kailangan mong lumipad ng mataas. Kasi nasa napakataas, no? Nasa impapawid yung magandang kinabukasan mo. Pero para makalipad ka ng mataas, kailangan mong iwasan yung mga bumabalakid sa iyong paglalakbay, kagaya ng mga tentasyon, yung mga distractions, no? Iwasan mo yung mga distractions, no, para magkaroon ka ng disiplina sa sarili na makakatulong sa iyo na makalipad ng mataas, kasi nandoon sa pinakataas yung great opportunities na nakalaan para sa iyo. Okay, and the angel number for you is 1414. Maring lalabas ito sa Lotto. Sorry. Okay. 1414. The main message is light up. Light up. Makikita mo ba yon? Light up. Mood swings, respect, family, constructive outlook, and quality. Yun yung mga keywords. So, you need to focus on your needs, desires, and hobbies. Okay. Kapag sinabing needs, ibigyan mo ng pansin yung mga mahalagang bagay, no? Make it as your priority. And then, kung ano yung mga ninanais mo, work for it. And hobbies, no? Kung ano yung mga hilig mo, you work on it, no? Kasi biyaya yan na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon, at dahil ibinigay yan sa'yo, ipinagkaloob sa'yo, ipinagkatiwala sa'yo, kailangan mo talagang i-work out kung ano man yung talento na meron sa'yo. You improve it by developing it, working on it. And everything is more accessible with a light attitude. So, continue to have high vibrational emotions like happy, joy, peacefulness, contentment, no? And you will be blessed with new opportunities. You will have new friends, or somebody as addition to your family. Good vibes will speed up the process, okay? So like I said before, kailangan mong pataasin yung energetic vibrations mo para magiging masaya ka at mag-a-attract sa iyo ang mga magagandang oportunidad. Okay? And next is that I am open, no? This one is the powerful thought cards from Louis Hay. Basahin ko muna, ha. I am open and receptive to new avenues of income. Wow, pera ang pinag-uusapan dito. So I'm happy for you that you have new avenues of income. Thank you, Lord. Okay. I'm happy for my dear Leo. Affirm this to yourself. Say it with me. I now receive my good from expected and unexpected sources. I am an unlimited being accepting an unlimited source in an unlimited way. Wow. I am blessed beyond my fondest dreams. Again, uulitin ko ito para sa iyo, ha? Say it with me. I
I now receive my new good from expected and unexpected sources. I am an unlimited being accepting from an unlimited source in an unlimited way. I am blessed beyond my fondest dreams. Wow, ang ganda naman. It's good for you, my dear Leo. Okay, so simulan na natin yung mga tarot cards from Beginner Tarot Deck and Lightseer Tarot Deck. Okay, for the month of January is that here we have the Queen of Cups. This is emotional energy and the element of water. Three of Cups, Queen of Cups, ibig sabihin, you have this emotion ba na kailangan mong panatilihin maganda yung emosyon mo. With the Queen of Cups is the Six of Wands. Six of Wands is creative energy in the element of fire, no? Dito sa Queen of Cups, may mga kaganapan sa ilalim, no? Na hindi mo alam, pero throughout these situations dito sa ilalim, mga sikreto na hindi mo alam, pero it's all for good, no? Ikakabuti mo din, no? May hayop dito sa ilalim, hindi natin alam kung anong klaseng hayop ito, pero nakakatulong ito para maitatag itong mangkok dito sa itaas, no? So kung wala ito, posibleng lulubog ang mangkok. Pero dahil may mga kaganapan dito sa ilalim, palihim siya na hindi mo alam, nakakatulong ito kahit papaano, no? Nakakatulong itong mga kaganapan dito sa ilalim para lulutang itong mangkok, no? It is for your own good ba na mapanatili mo yung ibig sabihin pinapaalala ka sa card na ito na kailangan mo mapanatiling high vibrational or highly vibrational yung emotion mo, no? It's for your own good naman, no? And parang hindi ako kontento sa emosyon na meron ka. Kailangan mo talagang ipataas pa kahit gaano kataas yung emosyon mo. You need to raise it a little bit pa para maabot mo itong yung corona na nararapat para sa iyo. Okay? So keep on moving forward. Siguro hindi pa masyadong mataas or hindi ka masaya ngayon kasi marami kang may kabiguan na naganap sa buhay mo, may mga hindi magandang pangyayari na naranasan, pero kaya nga pinapalala ka sa Six of Wands in reverse at saka Queen of Cups dito. Kailangan mong baguhin yung emosyon mo, no? Change it for the better. And for the month of February, ayan, the Hangman in reverse. The Hangman in reverse is that naguguluhan ka pa. Siguro naguguluhan ka kasi mainit yung ulo mo or parang masakit sa isipan, no? It takes time for you na makapag-isip ng maayos tungkol sa mga sitwasyon. But anyway, with the Hangman in reverse is the Sun card in upright position. So ibig sabihin, kahit hindi ka nagkaroon ng mental clarity, at least masaya ka, no? You're now emotionally
stable. Kasi you experience you're experiencing success, optimism, or sadyang mataas lang talaga yung kumpiyansa mo sa sarili, no? You're very optimistic this time. In February. And in the month of March, this is material energy in the element of earth, no? Metal, no? This one, Page of Pentacles, ibig sabihin, you are contented this time, no? Parang kahit Ace of Pentacles siya, pero sa nakikita ko parang Two of Pentacles, no? Yung nakikita ko is parang Two of Pentacles. Kasi dalawa, parang magkapareha lang sila ang dalawa. So, ibig sabihin, nakayanan mong balansehin lahat-lahat ng aspeto sa buhay mo. Maaring pera, love life, family, career, at saka maaring business, no? Nakayanan mong balansehin lahat kasi sa High Priestess na ito, ibig sabihin, posible may ibang tao na nagtulong sa iyo para magiging stable ka, no? Sa lahat ng aspeto. Binibigyan ka niya ng payo, no? Or spiritual insight para magiging balanse lahat sa lahat ng aspeto sa buhay mo, no? And we have here the Three of Wands. Three of Wands. This one is saying na parang decidido ka na talaga kung saan mo gusto magbunta, okay? Kung anong desisyon ang narapat mong piliin. Parang you are really firm na kasi nagkaroon man ng harmony itong tatlong wands na ito. I think this one is for your mind, for your heart, and for your body. Kung anong iniisip ni mind, parang napagkasunduan din ni heart at saka ni body. So, halimbawa, kung plano mong magkaroon ng panibagong negosyo, firm na talaga lahat itong isipan mo, damdamin, at buong sistema kasi determine ka na talaga na magkaroon ng panibagong negosyo. Okay? Or determine ka nang na gusto mong lisanin yung dati mong trabaho tapos maglipat ka sa panibagong work opportunity. Okay? So, nagawa mo talaga siya completely kasi nagkasundo man yung isipan, damdamin at katawan, no? So, they all agreed. With the Three of Wands, meron tayong Seven of Pentacles, no? Seven of Pentacles, ibig sabihin, may nasimulan ka na bagay pero hindi mo natapos. Hindi mo natapos siguro you're being tempted, no? Maraming tentasyon sa paligid mo. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi mo matapos yung nasimulan mo na gawain. Or siguro ninanais mo nang magkaroon ng negosyo pero yung problema lang talaga is pera, no? You need money para sa yung negosyo kasi yung pera nakakatulong sa iyo para matustusan yung mga pangangailangan mo sa panibago mong negosyo, okay? For the month of May, ito, Two of Pentacles. Yan.
um, pangalawang beses na ito na pinapaalala sa iyo ng universe na kailangan mo talagang balansehin lahat-lahat ng mga aspeto sa buhay mo. Lahat ng mga kaganapan sa buhay mo is kailangan mong i-manage, no? Balansehin lahat, no? At para mabalanse mo lahat, ma-manage mo lahat ng mga kaganapan sa buhay mo, mga decisions, options, is that you need focus, peaceful mindset para ma-achieve mo yung clarity. And with the Two of Pentacles, this one, this is Four of Pentacles, a material energy in the element of earth or metal. This one is about meron kang pera pero kailangan mo siyang kailangan mong magtipid para hindi mawala sa iyo agad ang pera, no? You need to manage. You need to control, no? Imagine inaapakan niya yung dalawang pera. Meron siyang pera dito sa itaas tapos pera dito sa kanyang kamay. Ibig sabihin, halimbawa, kung meron siyang pera na 100,000, so 100,000, may tinatago siyang 50, no? Apat na pentacles man yan. Dalawa yung inaapakan ng kanyang paa. So, ibig sabihin, 50%. At saka yung 50% ng 100,000 is 50,000. So, tinatago niya yung kanyang pera na 50,000. Hindi sa isang bangko, kundi nakadeposito sa dalawang bangko. Dito, sa unang bangko is 25,000. Sa pangalawang bangko is 25,000, no? So, tinatago na yung 50% ng kanyang pera. Meron pa siyang hawak-hawak na 25,000. Siguro itong 25,000 is nakabudget yan sa kanyang mga pang-araw-araw na gastusin, no? Yung pang-araw-araw niya ng mga expenses. Tapos itong another 25,000 na nasa kanyang ulo, siguro nakalagay lang siya sa pitaka at tinatago niya just in case of emergency. At least meron siyang madudukot sa kanyang pitaka. Or kaya itong 25,000 na nakalagay sa kanyang ulo nakabudget ito para sa kanyang tithes, no? Importante talaga na meron tayong tithes, no? It is our responsibility to bring back the 20% to the universe. So that's how thrifty you are in your finances. Pero for the month of June, you are tempted, no? Maraming temptasyon na naghikayat sa iyo, no? Na kontrolin ka ng mga temptasyon na ito. Okay? So, ikaw ito ngayon, naguguluhan ka, balisang-balisa ka, or parang, you're very problematic kasi parang naguguluhan ka na ano ba talagang dapat piliin? Piliin yung tama or piliin yung mali na yung mali na desisyon ay mula sa sa kadiliman, okay? You're being tempted by the evil to do evil deeds. So ikaw ito ngayon, parang naguguluhan ka, ano ba talagang dapat sundin? Kabutihan or kasamaan? Yun. Pipiliin ba yung comfort or discomfort? Mahirap talagang piliin yun, no? Comfort, halimbawa yung nakaraan mo na trabaho, na komportable ka na sa old job mo, pero kailangan mong magpili sa discomfort kasi yung discomfort, it is a different career platform, pero somehow at least you have different experience, no? So kailangan mong magpili sa
Sa familiar or hindi familiar. Sa komportable or sa hindi komportable. Yun. And with the devil in the upright position is the hermit. Itong the hermit, ibig sabihin, nagninilay-nilay ka sa lugar na tahimik, napag-isipan mo ng mabuti. Ano talaga dapat? Susundin ko yung kabutihan o gagawin ko yung kasamaan? Yun. Kailangan ko bang disiplinahin ang sarili ko? O susunod ako sa temptasyon na hinihikayat na demonyo, no? Ng kadiliman. Yan. For the month of July is this one, the Ace of Cups. This is emotional energy in the element of water, no? Ace of Cups, ibig sabihin, pinapaalala ka dito na kailangan mong taasan pa yung emosyon mo. Dapat magiging mas stable ka pa, kagaya ng magiging masayahin, mapagmahal, maunawain or maawain. Pag-isipan mo talaga ng mabuti. And with the Ace of Cups, this one is the Three of Wands in reverse. Ibig sabihin, meron kang gustong gawin, pero binabawi mo, no? Or parang, sinasabi dito na ang iba sa inyo ay naglakbay na sana, pero bumalik sa pinanggalingan. Okay? Or ang iba sa inyo ay naglipat bahay, no? Naglipat kayo ng bahay, bagong bahay. Tapos, ang iba sa inyo, palpak yung desisyon kasi kulang kayo sa foresight or kulang sa pagpaplano ng maigi, no? Yun. For the month of August is the Nine of Swords. Nine of Swords is a mental energy in the element of air, no? Kalungkutan. Nine of Swords, malungkot ka dito sa month of August. Siguro may nakasagupa kang ibang tao or mga sitwasyon na nakapagbigay ng kalungkutan sa iyo. But anyway, only when you activate your solar plexus chakra, magiging confident ka ulit. At kapag confident ka na, tumataas yung vibration ng enerhiya mo, mag-a-attract sa iyo ang kaligayahan. Pamilya, magiging masaya. Kapiling ka. Magkakaroon ka ng reunion sa ibang tao. Or magkaroon kayo ng selebrasyon kasama ang pamilya mo. Or, parang magkakaroon ka ng stability, no? Kapag magiging confident ka sa sarili mo, magiging stable ka talaga emotionally and financially, because remember that money is energy, no? So if you have good or high emotional energy, stable and healthy physical energy, as well as peaceful mental energy, you will attract more wealth. This one, Ace of Swords in reverse. Ace of Swords in reverse. Itong Ace of Swords in reverse, pinapaalala ka dito na meron kang mga iniisip na posibleng humahadlang sa iyong manifestation, no? At dahil meron ka pang kaisipan sa utak mo na magiging hadlang sa iyong manifestation, hindi talaga mag-a-attract sa iyo yung mga bright ideas or creative projects, no?
kasi sa nakikita ko, wala akong nakikitang mata dito. No? So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng mental blockage, no? Mental blockage para kapag magkaroon ka ng mental blockage, hindi mo talaga matatanggap yung mga creative ideas or bright ideas mula sa universe, no? Anyway, you have this karmic justice. Kailangan kang maging totoo sa sarili mo. Yun. Totoo sa sarili mo para magiging maayos din ang lahat. Halimbawa, magiging totoo ka sa sarili mo kagaya ng may tentasyon sa paligid mo na kung saan may restaurant na masarap talaga yung mga lutuin nila, yung mga menu, yung pagkain na niluluto ng ino-offer or binibigay ng restaurant na yan. At itong justice in reverse, ibig sabihin, you are being tempted na magnakaw ng mga pagkain doon sa restaurant na yon, no? Mag-order ka tapos hindi ka magbayad. So it is it is a reminder for you from universe na be true to yourself. When you true to yourself, you became loyal to others, no? You will be honest for anything and anyone. Itong the hermit in reverse, hindi ka sumusunod sa tuwid na nararapat para sa iyo, no? May pinapagawa sa yung universe na gawin mo ito, dito ka magdaan, dito ka. Tapos hindi mo sinusunod. So ang nangyayari is nawala ka sa direksyon na kung saan ka dapat, no? At dahil diyan, nagiging malungkot ka kasi malayo ka sa connection, no? Sa universe. And with the hermit in reverse is the fool. The fool, which means parang ina-amplify lang niya na kulang ka sa mga creative ideas. Creative ideas kasi nga hindi ka sumusunod sa ipinapagawa sa iyo ng universe, no? Sa halip na magdaan ka dito, hindi ka dumadaan dito. Hindi mo ginawa yung pinapagawa sa iyo. So nandito ka, nasa ilalim, malungkot, okay? Disconnected from the universe. Kaya nga ang nangyayari is tumatanggap ka ng nakatanggap ka or makakatanggap ka ng hindi magandang resulta, okay? And then for the month of November, at least yung the Fool dito mula sa Lightseer Tarot deck is in upright position. So ibig sabihin, kahit hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo, pero sinusunod mo na talaga yung damdamin mo na kahit wala akong nakikitang bagay dito sa ibaba, still tatalon pa rin ako, no? I trust that there is I trust that nothing will happen to me, no? Kahit tatalon ako sa bangin. Anyway, you're being guided, no? May dala-dala ka ditong parang bato. Tapos kung nakikita mo, sa bato na ito may parang tali, no? Paitaas. Siguro parachute yan ng universe para sa iyo. Para hindi ka masasaktan kapag tatalon ka dito sa bangin, no? Okay, so do not be afraid if you jump to the cliff. Kasi may parachute ka, no? Ginagawan ka ng universe ng parachute para sa iyo. Hindi ka masaktan kapag tatalon ka sa bangin. And this is the Eight of Cups. Eight of Cups ba ito? Yes, Eight of Cups. Eight of Cups
Ibig sabihin, you're moving away from the past and you move forward, no? Nagkaroon ka ng self-analysis ba na kailangan mo nang lisanin yung old self mo at mag-focus ka na dito sa new self mo? You have to discover your new self. Iwanan mo na itong mga familiar na mga lugar, familiar na mga tao, familiar na karanasan, kasi totally stuck ka na dito. Hindi na ito nararapat para sa panibagong ikaw, no? Hindi ka nabagay dito sa old place, old people, old experiences. So you need to leave this old energies, the people, the place, and the environment. Iwanan mo na ito, kalimutan mo na yan, at mag-focus ka na dito sa panibagong simula. Remember that the fool is actually new beginnings, okay? Kahit wala kang nakikitang mga something dito sa ilalim, or mga good opportunities ba yan, o blessings, still, tumatalon ka sa bangin. Kasi alam mo na you're being guided by the universe. See that leash? Itong tali na ito ay mula ito sa universe. So, ibig sabihin, kahit tatalon ka dito, hindi ka mapapahama kasi you're being guided, no? Mula dito sa misguided sa buwan ng October, ikaw na ngayon ay guided dito sa November, no? So, hindi ka na matatakot kung gagawa ka na ng panibagong decision sa buhay mo. And for the month of December, you are now this leader. You have that leadership position. Malakas ka, matapang ka, hindi ka natatakot kasi leader ka. Ikaw ang tagapayo, no? Nagiging mahusay ka na leader kasi you are now very strategic, no? Marami kang strategy, no? Kaya ikaw ay isang magaling talaga. Magaling ka in terms of strategy, no? You learned experiences from the past, and now you are the person who can provide more strategies for somebody na nangangailangan ng payo or advice. Ang iba sa inyo ay malungkot, nanghihinayang kasi marami kang nasayang na mga oportunidad, okay? Malungkot ka, pero still, you're strong enough to face the consequence. Okay? So, before I end this session, let me pray you, my dear Leo. Universe, spirits, angels, my ancestors, and the celestial teams, thank you for this session for my dear Leo. I pray for my dear Leo na magkaroon siya ng mental clarity, alertness para malaman niya kung anong mga mensahe na nais mong ipabatid sa pamagitan ng mga synchronicities, signs, and symbols. Lord, thank you so much for your support. To my dear Leo, I pray na magkaroon siya ng wisdom mula sa kanyang karanasan, okay? Matutunan niya at i-apply ito sa kanyang mga sa kanyang paglalakbay sa buhay, no? Especially na nakalingon siya sa hinaharap, no? Tinatalikuran na yung nakaraan, ibinaon sa limot, at nag-focus siya sa kanyang enerhiya, no? Na pinapanatili niya yung sarili niya na maging masayahin at mapagmahal para mag-a-attract sa kanya yung mga high vibrational energies like pera, panibagong simula, good opportunities, blessings, and success. Lord, thank you so much for this meaningful message to my dear Leo. See you in the next reading, my dear Leo. And I wish you a prosperous New Year
See you on the next reading. Love and light.